bago maupo si President Ferdinand Bongbong Marcos noong June 30, he was already elected president. He was our guest speaker doon sa Award for the Promotion of Philippines-China Understanding that was held in Dusit, Thani Hotel. At doon, dahil ako po ang chairman ng APCO and President-elect then, Bongbong Marcos was there, and First Lady Liza Araneta Marcos were there. Congressman Sandro was there also. Yeah, Congressman-elect Sandro was there. Then I mentioned to President-elect Bongbong Marcos then, the creation of more special economic zones in the country and the establishment of more export processing zones all over the Philippines. At dahil doon sa binanggit ko sa kanya, Professor Carlos, Clarita Carlos was there as incoming National Security Advisor, nakasama ni Professor Romel Banlawe. And I was asked by then President-elect Marcos to put my idea in writing. So I wrote him a letter, a memorandum, and I have still a copy of what I had given to the President. And my suggestion was exactly like that. Let's create more special economic zone to be created by Congress. Kasi pag sinabi natin special economic zone, it has to pass legislation approved by Congress of the Philippines. And establishment of more export processing zones under the PEZA law, the Philippine Export Zone Authority, which would require only an executive fiat, meaning to say executive order of proclamation lamang po ng presidente yan. Sabi ni PBBM, maganda yan, Raul. So I put that in writing. And I mentioned one of my recommendation, the creation of an Office of Presidential Advisor for Investment. At napili nga po niya eventually si Secretary Frederick Go, who is very, very capable, napakagaling na manager. No? Napakagaling na manager. Now, in regard to your question, ano ang dapat nating gawin? Ito yung idea ko po. Nabanggit ko na po. Creation of more special economic zones in the country. Ano mga special economic zones natin ngayon? We have Subic, we have Clark, we have CESA, we have AFAB, we have the Aurora Economic Zone. Ito yung mga special economic zones natin eh. All created by law yan, dapat lang. No? And dahil malawak yung kanilang area of coverage, and they are practically autonomous or independent entities, parang sila ay small territory. At iyon ay kailangan natin gawin. Sa ibang bansa, Cambodia, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, and of course, China. Dito lang sa Asia yan, napakalawak ng mga special economic zones nila. Kaya mabilis pong lumaki yung kanilang mga investment portfolio, foreign direct investment. Ngayon yung mga maliliit, ito yung aking idea dyan. Masyadong tedious yung mga requirements under the PEZA law para makapagtayo ka ng isang 30-hectare industrial zone or export processing zone. Maraming mga proseso. And then it will be approved by the office of the President. Then the President will issue a proclamation. Pero, ando doon ang problema. Ang Department of Finance, unfortunately, lagi na lang sinasabi ng Department of Finance, pag nag-create tayo ng mga ganyang processing zone, ay magbibigay tayo ng mga tax incentives, etc., etc., etc. And then, di tayo makakolekta ng buwis. Sabi ko, sir, ano ang kukolektahin mong buwis kung wala pa naman yung negosyo? Di ba mas mabuting magtayo ka muna ng negosyo, tapos baka mo isipin kung meron kang makukolektang buwis or wala. Eh ano kung hindi ka makapagkolekta ng buwis doon sa mga kumpanyang nagtayo kasi nga bibigyan mo sila ng incentive para sila ay lumapit. Pero yung mga empleyado ng mga kumpanyang pupunta doon sa economic zone or export processing zone, susweldo yung mga yon. Meron ng tax yun, direct tax. So meron ka na kaagad foreign direct investment, meron ka na ring revenue collected from the direct taxes at saka yung ripple effect ng ekonomiya doon sa lugar. At ang aking panukala ay ganito, baguhin natin yung PEZA law. At ibigay natin yung kapangyarihan sa mga local government units, more particularly yung mga probinsya,
gave them the power and authority to establish their own export processing zone na hindi na kailangang dumaan yan sa scrutiny ng Department of Finance bago i-recommend sa Pangulo para mag-issue ng proclamation. Of course, pag special economic zone katulad ng Subic, ng Clark, ng CESA, let Congress do it kasi nga bibigyan sila ng greater autonomy and power like for issuance, mga issuance of licenses, etc., etc. Ayan po yung aking panukala dyan. At meron ba akong nagawa? Yun ang magandang tanong, Freddy. In my number of years as presidential advisor of Northern Luzon, which has oversight of government agencies, meron po akong nagawa. Nung panahon ni President Rodrigo Duterte, ako lamang po yung nakapagpa-approve ng export processing zone sa buong Pilipinas. The only economic zone that was approved during the time of PRRD, and that is now in the municipality of Binalonan, Pangasinan. Ando doon ngayon yung isang processing zone at ngayon mahigit 3,000 o 5,000 mga taga-Pangasinan ang nabigyan po ng trabaho doon sa Binalonan. At kasama ko po dyan si Governor Monmon Gico at saka si Congressman Monching Gico. Kasi area po nila yung doon sa Binalonan kung saan po itinayo yung processing zone na yan. How I did it? Isang live television yan. During the time of pandemic, malapit nang magtapos po yung termino po ni PRRD noon. Sabi ko, Mr. President, this is one request. Kasi tinanong ako ni PRRD, ano bang, Secretary Lambino, ano bang dapat natin gawin doon sa lugar mo? Sabi ko, sir, may matagal na po kaming request. Establishment of an economic zone in the province of Pangasinan. Meron ng endorsement ang BOI, may endorsement ang DTI, lahat ng mga requirements na comply na po namin. It's now pending before the office of the President for your approval. Wala pang isang linggo, nung linggo na yung pinirmahan ni PRRD yung proclamation, kaya na itayo yung processing zone. Yun ang sinasabi ko that we can do something concrete. If we have the seriousness, we have the determination, we have the will to do it. Kahit nasabihin pa ng mga ibang mga ahensya dyan na hindi pwede yan kasi magkakaroon ng revenue. So what are you talking of revenue kung wala namang investment? And mind you, yan ang sekreto ng Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, and now Cambodia under the current leadership of Prime Minister Hun Manet, the son of former Prime Minister Hun Sen. They are now establishing a lot of special economic zones and export processing zones in Cambodia. Ang kalaban na po natin ngayon para ma-invite po yung mga investors na galing po sa ibang bansa. Not just China. Taiwan for that matter. Ito, magtataka kayo. In Taiwan, there are more than 10,000 companies based in Taiwan which have invested in ASEAN nation. Ilan ang investment nila dito sa Pilipinas? Wala pang 600 Taiwan companies dito sa Pilipinas. Saan sila nagpunta? Ando doon sila sa Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, now Cambodia. Dahil maganda yung kanilang mga economic policies doon kisa dito sa atin sa Pilipinas. So yan, Freddy, ang sagot ko dyan sa tanong mo. Introduce mo muna. This I know, yung special economic zones po, which were established by law, ito yung tinatawag nating investment promotion agencies. We have the Subic, we have Clark, we have CESA, we have Aurora, Pacific Economic Zone, we have AFAB, the Freeport area of Bataan, and then we have Zamboanga, 6. And then, of course, PESA is included in that category. And then, below, under PESA, marami po silang na-establish na mga export processing zone. Like the one we have in Baguio City, then we have in Cavite, then we have in the Batangas area. So marami pong na-establish na mga export processing zone areas. No? Pero wala pa po akong nalalaman for the past 2.5 years of this present administration na naitayong bagong special economic zone or even a new export processing zone.
there was this very important, ito ako medyo nalungkot ako nung pagpasok ng Marcos administration 2 years ago, approved na sa Kongreso at sa Senado yung establishment ng Bulacan Special Economic Zone. Approved na po yan, pero just awaiting signature of the President. Unfortunately, hindi po napirmahan ni former President Duterte yung batas na yon para ma-establish yung Bulacan Special Economic Zone. Pero pag upo po ni President BBM, one of the first laws or one of the first enrolled bill that was not approved but instead vetoed was that particular bill, the establishment of Bulacan Special Economic Zone. Para sa akin ay medyo, I do not know the reason behind it. Maybe the recommendation of the Department of Finance was the one followed by the President. Kasi lagi na lamang pong nag-o-object po yung Department of Finance pagdating po sa mga ganon. Yeah. Thank you very much. Regarding the halal industry, I remember very well na yung Zamboanga Special Economic Zone has spearheaded the establishment of halal business in Mindanao. I just don't know kung ano ang naging outcome niyan. But I'm pretty sure that the Department of Trade and Industry and the Board of Investment, and by the way, the Board of Investment has a very dynamic, very efficient, very responsible, and forward-thinking leader, Yusek. Undersecretary Seferino Peri Rodolfo. Napakagaling po niyan. And I know that halal is one area. It is an infant industry that if we can handle it properly, we can invite a lot of investors coming from the Gulf countries or the Middle East countries to come to the Philippines and put here the necessary factory for halal foods to be exported to the Middle East countries or even in the South Asia Muslim countries. Sa South Asia Muslim countries kasi, marami po dyan, Uzbekistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, and even in China, mind you, in China, there are several provinces that are Muslim-dominated provinces, like Xinjiang, like Gansu, Shanxi. Marami po yan, marami po sila. There are about 100 million Chinese Muslims. More than 100 million Chinese Muslims. Napakalaking market po niyan. And if we can establish a really good halal industry in the Philippines, just as like what Malaysia has now. I think Malaysia is now the leading country in Southeast Asia as far as halal industry is concerned. Kasi doon sa Malaysia ngayon, recognized na sa buong mundo yung kanilang halal registration. That certification of foods that are really halal. Yun ang kulang natin. So, I think we have to take a look at our existing laws, the foreign investment law for that matter. And talking about the foreign investment law, which Congress has passed, but it is being reviewed by the Department of Trade and Industry with the Board of Investment every 2 years. Naglalabas sila ng mga list of areas where we can foreigners can invest. Meron din mga negative list, etc. I think they have to be reviewed, no? Para makita natin na magiging more attractive tayo sa mga foreign investors. Establishment of more special economic zones and export processing zones. In every province, kailangan talaga magkaroon ng gano'n. No? Ang isang nakikita ko kasi, lahat ng mga mauunlad na mga bansa sa buong mundo, sabihin na natin Europe, America, ngayon Japan, Korea, China, ang una nilang inasikaso ay yung foundation of their economy. Lahat ng bansa ito ang foundation eh. What is that? Agriculture. Agriculture is the foundation of all modern economies in the world. Pag hindi mo ginawa ito, nasuportahan mo yung food productivity ng isang bansa, and you are just going to be dependent upon the
foods that are being produced by other countries, mahihirapan po tayong makausad para umasenso po yung ating ekonomiya. Siguro, ang exception nito ay maaaring sabihin natin, bakit yung Singapore umusad? Hindi naman agriculture country yan. Because Singapore is a unique nation in the world. Dati kasama yan sa Federation of Malaya. Kaya naging Malaysia yan dahil yung SI is Singapore, pero humiwalay ang Singapore. They decided to get out of the Federation. Pero ang Singapore kasi, yung kanyang location, iyan ang crossroad ng maritime route from the Indian Ocean going to the Pacific Ocean. Lahat ng barko dyan po dumadaan sa Singapore. Strait of Kaya Malacca. naging hub yan. It is the, what we call the supply chain hub in the world. Ang Singapore, unique po dyan, ang Singapore. But other countries like Philippines and New Zealand and Japan, I mentioned these three countries. These are similarly profiled. Have the same. Island nations, archipelagic nations, halos pareho yung land area ng tatlong bansang ito. Pero ang New Zealand, kukunti ang tao, mga 5 milyon lang po yung tao dyan sa New Zealand. Ang Philippines, 120 million. Ang Japan, 200 million plus. Pero pag titignan natin yung geography ng Japan at saka Philippines, halos pareho, mountainous. 70% of their land area, just as like the Philippines has, mountainous din. So yung agricultural land nila, kukunti. At ang masakit pa sa Japan, meron silang winter. Kalahati ng Japan pagdating ng winter season, hindi matataniman. Ito lang southern portion of Japan natataniman nila. Pero bakit sila merong food sufficiency? Kasi yung kanilang industry or economy is anchored on their agricultural productivity. Ginagamitan nila ng mga bagong technology, mga bagong mechanized agriculture. Kaya hindi nila problema yung pagkain, hindi magugutom po yung mga Japanese. And when I say agriculture, hindi lang po yung pagtatanim ng halaman, ng palay, ng mais, ng vegetable. Hindi po. Marami pong sangay ang agriculture like animal farming. Ako po ay nag-aalaga po ako ng mga baka at mga gansa. Alam ni Professor Romelian, ako na po siguro may pinakamalaking bakahan sa Northern Luzon. At kabisado ko mag-alaga ng baka. Lagi po rin po kaming swine and poultry factory. Pero agriculture also encompasses fisheries. At yan ang advantage sana natin, mga kabaka, mga kababayan. Napakalawak po ng ating fishing ground. Even within the territorial waters of the Philippines alone. We do not need to go out na sabihin natin, makipag-away tayo sa China, girahin natin ng China dyan sa West Philippine Sea para tayo mangisda. Hindi natin kailangan nang gawin po yun. Pwede tayong mangisda dito sa Pacific Asia, Pacific side, na hindi natin walang magrereklamo kung sino yung kwan. Ang problema nga lang natin, kulang yung suporta na naibibigay ng gobyerno para sa ating mga mangingisda. Pumunta ka sa Taiwan, dyan lang sa Kaohsiung, malapit na malapit lang sa atin yan. At doon yung isang malaking factory ng fishing boat dyan sa Kaohsiung na malalaki. Bakit hanggang ngayon, for more than 100 years or 200 years na nangingisda ang Pilipino, hindi pa rin po tayo makapag-imbento, makapag-produce ng isang malaking barko. Ito si Mr. George Cham, naging negosyo po nila yung fishing. Pero yung kanilang barko ay kailangan pa nilang bilhin galing po dyan sa Palau o galing kung saan. Dito sa Pilipinas hanggang ngayon, bangka-bangka pa lamang ginagamit natin. Merong shipbuilding industry po, Mitsu doon sa Cebu. Meron pong shipbuilding industry po. Ako, responsible din po ako niyan para naiparating po rito yung Hanjin shipbuilding dyan sa Subic. Naging client ko po yung Hanjin, abogado po nila ako. Pero dahil sa kulang po yung support na nagkaroon ng financial crisis noong 2008-2009, nagkaroon ng tawag nito shortage of cash flow, yung kanilang mga barko na in-order ng mga Middle East countries para sa kanilang mga oil tanker, hindi nila ma-deliver dahil walang pambayad. Kaya nalugi po yung Hanjin, na-foreclose po yung Hanjin ng mga bangko. RCBC ang main bangko rito at kasama yung mga 5 commercial banks sa Pilipinas plus other banks. So na-foreclose yan. Ngayon, nabenta na po ng Hanjin yan sa isang company. I do not know kung anong gagawin niya. Pero as far as yung sinasabi kong shipping for our fishing industry, Daming wala. alam ni Attorney Raul Ambino. May pahabol Nakakagulat, ha? Katulad yan, binabanggit natin dito yung tungkol sa BRICS, binabanggit po natin tungkol yung mga special economic zones. Why not focus on crafting legislation that will really help invite
more foreign investors to come. And mind you, merong importanteng industriya sa mundo na pwedeng dalhin natin sa Pilipinas ngayon na hindi na natin kailangan ng batas. Ano ito? Tourism. Tourism. Oh my God. Alam po niyo yung pagbiyahe-biyahe ko nakakalungkot. Halos walang laman yung mga eroplano. Bakante yung mga eroplanong patungo sa Hong Kong, patungo sa Taiwan, patungo sa Japan, patungo sa China. Pagbalik, ganun din. Kalug-kalug yung mga eroplano. Kaya yung Philippine Airlines, halos wala ng flights na ginagawa ang Philippine Airlines sa mga bansang patungo ng China. Dahil walang turista na pumapasok dito. Pero magpunta ka sa ibang bansa, Malaysia, Thailand, Vietnam, Indonesia, Cambodia, millions ang mga turistang pumapasok dyan sa kanilang bansa sa buwan-buwan. Sa Malaysia nga, yung aking mga kausap doon, sabi ng mga Malaysian, hindi na namin alam kung paano namin i-accommodate itong mga turistang pumapasok sa amin. We are really rushing the construction of new hotels, more lodging houses, and more roads to reach the other destinations in Malaysia. Dito sa atin sa Pilipinas, bakit ganun? No? Lagi na lang sinasabi sa data na pinapakita ng Department of Tourism. Lagi na lang ang top tourist visitors dito sa ating bansa, nakalagay doon, Americans. Second, Koreans. Tapos sumunod ang Chinese. Pero kung susuriin mo yung Americans, hindi po sila totoong Amerikanong puro-purong Amerikano. Filipino-Americans yun. Nagkaroon lang sila ng Balikbayan. American citizenship at dala-dala nila ay American passports. Siyempre, pagdating dito sa record ng ating Department of Tourism o Department of Immigration, ay sila ay American tourist. Pero mga Pilipino yun eh. No? Kaya magpunta po kayo sa mga restaurants, hotels, umikot po kayo sa buong Pilipinas. Meron ba kayong nakikitang mga puti, mga black Americans na kumakain sa mga restaurants? Or even magpunta po kayo sa mga resort areas? Hindi po. Madalang po. Magpunta po kayo sa ibang bansa. Makikita nyo dito sa kanila. Para po kayong nakakita ng hindi lamang po batalyon, kung hindi brigade or kaya division of tourists na pumapasyal sa mga iba't ibang lugar. Yeah. Sir, last two questions po. Sa tingin niyo po ba, yung pagdalo ni PRRD sa Senado, may impact ito sa kasalukuyang nangyayari ngayon sa politika sa Pilipinas? And second question, you're running under the PDP slate. Ano yung magiging effect kaya nitong mga hearings against the Dutertes sa inyo? Isa sa ating tignan ay yung ating economic relations with ASEAN and the other countries in Asia. Alam po ninyo, meron tayong tinatawag na Regional Comprehensive Economic Partnership. Ito ang pinakamalaking trade agreement, free trade agreement sa buong mundo ngayon. Ano ang mga kasama dito? Yung 10 bansa sa ASEAN, no? Kasama ang Pilipinas, Philippines, Indonesia, Malaysia, Thailand, Cambodia, Vietnam, Laos, Myanmar, no? At yung 4 na malalaking mga ekonomiya, China, South Korea, Japan, o 5, Australia and New Zealand. 15 bansa po ito na kasama sa RCEP. Mabuti na lamang po ay pinirmahan na po natin at niratify na po natin yung tratado na tayo ay maging kasama ng RCEP. Tayo ang pinakahuli sa mga bansa sa ASEAN na naging membro ng RCEP. Ang India, originally ay kasama. 16 sana. Pero dahil nga po sa hindi pa pagkakaunawaan ng China at saka India, ang India sinabi niya, sandali muna. Meron pa kaming problema sa China. Pero dahil nangyari na nga yung kasunduan ng India at saka sa China, ay baka papasok na yung India sa RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Anong ibig sabihin po yun? Yung mga produkto natin sa Pilipinas, pwede nang makapasok sa mga merkado ng lahat ng mga bansang ito. Sabihin ko po sa inyo mga kabaka, mga kababaeng Pilipino,
mas kailangan nila yung mga produkto natin dito. Hindi lamang yung mga produktong pangka-agrikultura o kung ano yung mga produktong pwede po natin gawin at ibenta po natin sa mga merkado ng mga bansang ito. Ito po ang dapat niyong maintindihan. Sa ngayon, pag sinabi nating Western countries or Northern states, Amerika at saka Europa, ang concentration ng kanilang ekonomiya ay wala na sa manufacturing. Wala na po sa production. Graduate na sila dyan. At iyon ang malaking pagkakamali nila dahil inilipat po nila yung kanilang mga production sa China, sa ASEAN, sa South America at saka sa Africa. Kaya humahabol ngayon itong ekonomiya nitong tinatawag nilang Global South. So ano ngayon ang concentration ng Amerika, Europa sa kanilang mga industries? Ito yung tinatawag nilang service industries. Yan. Ano mga service industries? Bangko. Yan. Number 1 sa kanila yan. Bangko, mga financial institutions nila. Insurance. Okay? Medicare. Yan. Law. Accountancy. Yan ang kanilang ginagawa ngayon. So sila yung namamayagpag sa buong mundo. At ito ngayon ang ginawa ng Japan at ng China. Meron tayong tinatawag ngayon na Greater Bay Area of Hong Kong, Macau, and Guangdong. Meron ding Tokyo Bay Area na yan ang katumbas ng tinatawag nilang San Francisco Bay Area kung nasaan yung Silicon Valley sa San Jose at nandoon yung tatlong magandang mga universidad, Berkeley, University of California, San Francisco, at saka Stanford. Ngayon po dito sa Hong Kong, may 3 universities po dyan na napakagaling na universities. One among the best in the world pagdating sa innovations, pagdating sa technology, pagdating sa artificial intelligence, pagdating sa robotics, pagdating sa blockchain, pagdating sa financial technology. Yan ngayon ang pinag-uusapan at inaaral ng mga tao dyan. Yung artificial intelligence, ano ba itong artificial intelligence na ito? Ito ba yung nakikita natin na robot-robot lang na hindi lamang po pag sinabi natin artificial intelligence ay robotics. Nakikita niyo yung RFID, artificial intelligence yan. Ang pinakabago ngayon sa internet, yung ChatGPT. Ayun, ChatGPT. ChatGPT, artificial intelligence yan. No? Gusto mong gumawa ng speech, anong gusto mong topic? I-search mo lang, punta ka sa ChatGPT. Gusto kong i-discuss ang tungkol dito. In 2 minutes, bibigyan ka niya ng speech para sa'yo doon sa gusto mong topic na i-discuss. Artificial intelligence po yan. Ang ibig ko pong sabihin nito, mga kabaka, mga kababayan, kailangan po ng ating mga kabataan, maliwanagan po ito, na kung gusto po nating makahabol o makapantay doon sa mga ekonomiya o bansa dito sa Southeast Asia o dito sa ASEAN man lang, ay kailangan po nilang i-adapt na yung kanilang mga sarili sa mga bagong teknolohiyang ito. Artificial intelligence, financial technology, robotics, etc. Kaya ba ng Pinoy ito? Kaya po natin to. Sabi ni dating Pangulong Ramos, kaya natin to. No? At pag kinaya natin to, anong mangyayari? Bagong Pilipino, unlad Pilipinas. Maraming salamat po.